mainit pa rin na issue ngayon ang pagkakasibak kay General Nicolas Torre. Kaya ganyan yan pa rin po ang topic natin ngayon. Pero ngayon medyo nakita na ng marami ang ano yung buong pangyayari, ano yung mga rason sa likod ng pangyayari at siguro sa parte rin ng Malacanang at sa parte rin ng DILG at ng PNP nakita na nila na hindi pala ganun kadali yung pagkakasiba kay General Torre. Iba yung naging very unpopular talaga. Ngayon, sinasabi nila na anyway, bibigyan naman daw ng posisyon, ng mataas at importanteng posisyon si Torre. Pero ang problema niyan, pag yung inaalok nilang posisyon kay Torre, hindi na ganun kaganda ang dating eh. Kasi pinahiya na ninyo yung tao. Binastos na ninyo yung tao eh. Tapos aalukin nyo ngayon ng posisyon. Parang ang sama ng dating. Masama ang dating dahil parang rineremedyohan mo na lang yung tao. Kung gano'n naman pala ang plano, bibigyan siya ng mataas na posisyon kasi may nakikitang ibang plano sa kanya, dapat dinaan sana sa matinong proseso o maayos na proseso. Grabe ang respeto ni General Torre kay PBBM. Maaaring mayroon silang turf war ni Remulla. Mayroon silang turf war. Hindi sila close. Pero pag si PBBM na ang nagsalita at kinausap, di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kung kinausap si General Torre, tatanggapin yan ni General Torre. Masama talaga ang loob ni General Torre. Ilamaginin nyo naman lahat ginawa niya, lahat ng napakamahirap gawin ginawa niya para sa gobyerno, para sa bayan. Tapos ngayon ang sinasabi, bibigyan siya ng posisyon. May plano sa kanya ang presidente. Patapos niyong bastusin at ipahiya. Aalukin niyo ngayon ng posisyon. Di ba? Sa parte ni General Torre, parang ang hirap na sa kanya nun. Kasi alam niya na yung pa namang, imagine niyo naman yung message ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Bastos din yung message ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Wala man lang rason. Basta sinabi you are relieved. Parang ayusin mo na yung paglilipat ng mga trabaho para sa transition ng power ng posisyon. Immediately, effective immediately. 'Di ba? Hindi mga kabunyog, mga kababayan, tingnan niyo ngayon. Ako saludo pa nga ako kay General Torre kasi hindi na lang siya nagsasalita eh. Ngayon, aalukin nila ng posisyon yung general. Masama na ang dating eh. Masama na ang dating. Pinahiya ninyo, binastos ninyo. Ngayon, ano ba sana ang dapat na ginawa? Sagot doon sa tanong, ano ba sana dapat ang ginawa? Dapat si PBBM, pinatawag si Remulla, pinatawag si Torre, kinausap. Dapat kinausap ni PBBM yun. Dapat kinausap. Bakit? Mukhang ayaw na talaga ni Remulla kay Torre. Si Torre naman, hindi talaga komportable kay Remulla. So medyo mahirap naman talaga yon. Hindi naman pwedeng ang sekretary ng DILG ay hindi mo kasundo or hindi kayo kasundo. Chief PNP ka, tapos DILG secretary yun. Mahirap naman talaga. So ngayon, kung hindi na talaga pwede, bilang presidente, kakausapin mo na. Okay. Si PBBM lang ang makakaayos niyan. Sana. Susunod naman si Remulla kay PBBM. Susunod din si General Torre kay PBBM. Sinabi naman ni General Torre, I serve at the pleasure of the President. Problema ngayon, anong ginawa nila? Ang ginawa nila, talagang kinausap ni Remulla ang Presidente, parang inilatag sa Presidente na, Mr. President, malala na ang sitwasyon, hindi na talaga ito pwede. Talagang kailangan mo ng baka pinapili pa si Presidente, si PBBM. Umili ka, Mr. President, ako or si General Torre. Mabigat yung desisyon na yun kay PBBM. O ngayon, mayroon ng mga sinasabi. Sabi ni Remulla,
mayroon naman daw iniisip na government post para kay Torre. Sabi ni si Claire Castro, mayroon sa kanyang mabigat na plano, mabigat na desisyon. Sana tanggapin niya. Okay, pero ano ang dating? Dating ngayon, unceremoniously relieved ninyo. Pinahiya ninyo, binastos ninyo si Torre. Tapos bibigyan nyo ngayon ng posisyon. Sabi ni Christine Joy Makadangdang, puro kayo puna kay PBBM. Mga kabunyog, anong masasabi nyo kay Christine Joy Makadangdang? Puros daw tayo puna kay PBBM. Ha? Ang Hilagon Saga, Attorney Enzo, bakit naman no need makialam si Rimulya sa region sa PNP at Napolcom? Assuming pa nga na may natama na mali naman talaga yung ginawa ni Torre. Assuming. Okay, sabihin nating mali yung ginawa ng tao. Na dapat naman talaga kinonsulta niya rin kay Rimulya. Dapat kinonsulta rin kay presidente sa nagsabi nga ng iba, nag-overreach, medyo lumampas si General Torre. Si General Torre, hindi na siya yung tipong sinabihan mong lumampas ka. Ayusin mo yan. Lalo kung si PBBM ang magsalita niyan, susunod si Torre dyan. Ano to ang bigat nung nangyayari kasi nga, hindi naman sana nagkaganito yan. Hindi naman sana nagkaganito kung si PBBM, dahil malala na nga ang gusot nila, ang away ni Rimulya at saka ni Torre, pinatawag niya yung dalawa, kinausap. Ngayon, kung ang desisyon talaga, kailangan ng tanggalin si Torre para wala ng mahirap talaga, paliwanagan si Torre, tatanggapin naman ni Torre yan. Ngayon, para hindi naman lalabas na sinipa si Torre, i-announce ngayon ng maayos. Maganda nga, nandun pa ang presidente, nandun ang DILG secretary, nandun ang chief ng PNP. Ganun. Everybody sila. Di ba? Everybody masaya sila. Ang impresyon sana niyan sa PNP, ang impresyon sa bayan, maganda. Ito hindi. Ito yung nangyari. Parang ang nangyari dito, ginamit ng Rimulya yung kanilang makapangyarihan sa presidente. Pinakita ni Rimulya ngayon. Pinakita ni Rimulya yung niya kay Torre. Parang pinakita ni Rimulya kay Torre, Ako pa rin ang maimpluwensya sa presidente. 'Di ba? Kaya ngayon, tuwang-tuwa ngayon ng mga DDS, tuwang-tuwa ngayon sila Panelo. Ang nakakaano dito, ininsulto nila si Torre. Pero sa totoo lang, kahit ganyan ang ginawa nila kay Torre, mabango pa rin sa tao si Torre. Ang nasira ngayon sa publiko, si PBBM at si Rimulya. Nadamay pa si PBBM. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo mga kababayan, tayo gusto natin na ang gobyernong ito ay ayaw nating pahinain ang gobyernong ito. Kasi pag pinahina natin ang gobyernong ito, lalakas ang Duterte. Ayaw natin nun. Malinaw naman ang stand natin dyan. Di ba? Ano lang tayo? Ang galing na sana na si General Torre mabango sa publiko. Sino ba ang inappoint ni PBBM na pinakamabango sa publiko? Sige nga. Sino ang inappoint ni PBBM na pinakamabango sa publiko? Si General Torre yun. Si General Torre yun. Bumango ang administrasyon ni PBBM dahil kay General Torre. Sinaluduhan si PBBM sa ginawa niyang pag-appoint kay General Torre. Bakit ayaw ko na ganito na nag-aaway-away ang administrasyon sa loob ng administrasyon? Kasi hindi maganda Pag nag-away-away ang nasa loob ng administrasyon, anong mangyayari? Lalakas ang Duterte. Tuwang-tuwa ang mga Duterte katulad nito. Malungkot na nagiging ganito. Ngayon, may problema sila. Napapanood ko. Napapanood ko, may problema daw. Kasi dapat sana mag-retire na si General Torre tapos ibigay na yung 4th star na rank kay Nartates para buo yung power ni Nartates. Kasi ang laki namang insulto na OIC pa rin siya. Hindi siya makapag-appoint.
Kasi nandyan pa ang 4-star general. Isa lang ang 4-star general sa batas. So, gusto nila ngayon, si Torre ay mag-retire. Mag-retire. Tapos pag-retire, ilalagay sa ibang posisyon. Para namang inaano nyo yung tao eh. Yun ang problema. Ano ito mga kabunyog? Kung magmamatigas si General Torre, hindi siya magre-resign. Problema yan ngayong 4-star rank na yan. Problema nila yan. Kaya lang, ewan ko, nag-iisip pa siguro ngayon si General Torre, maano pa, masama pa ang loob niya. Nagsalita siya kagabi, nagpapaalam siya, sabi niya, salamat sa mga field commanders na sumuporta sa aking leadership. Salamat sa inyo. Oh. Tapos may pinasalamatan siya, yung Apule, yung isang grupo. Salamat, sabi niya, kayo yung mga sumuporta sa akin. Wala siyang sinabing masama kay Rimulya, wala siyang sinabing masama sa Napolcom, wala siyang sinabing masama. Pero sino naman ang magsasabing hindi siya, wala siyang hinanakit? Oh, inamin na nga ni Rimulya nakailang tawag na daw siya kay Torre, hindi daw siya sinasagot. Sinartates. Sabi niya, hindi niya pa rin nakakausap si General Torre. Pero si Torre, aalis na doon sa White House. Aalis na. Kaya lang, dumating ang punto, ang mga nakalaban na ni Torre, mga trapo. Yung mga politiko na nakapaligid kay PBBM, yun ang problema. Yun ang problema. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.